At ito pa, mga kababayan. Kita nyo ha, mga kababayan, itong si Loren Legarda. Sinuka na ng kanyang mga alumni. Oo, kasi daw, hindi daw maganda ang ginawa bilang balimbing. Na balimbing kasi wala daw paninindigan, mga kababayan. Kaya sinuka si Loren Legarda ng kanyang mga alumni. Tinanggal pa nga, mga kababayan, yung kanyang women empowered na nakadikit sa pader. Ito ha, mga kababayan. Kung nakakahiya ito, mga kababayan, tinanggal ka bilang sana ba yun? Ito po yun, mga kababayan, pindot, play, go. Matapos ang kudeta at barilan sa Senado, binatikos ng kani-kanilang alumni sina Senate Pro Tempore Loren Legarda at newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Labas daw kasi sa ideology ng kani-kanilang pamantasan ang ginawa ng mga senador. Binaklas na ang litrato ni Senator Loren Legarda sa Wall of Empowered Women ng Assumption College San Lorenzo. Kaugnay ng partisipasyon ng senadora sa Senate coup noong Lunes, sinabi ng Assumption Student Council na hindi na raw ipinapakita ng kanilang alumna ang values ng kolehiyo na humuhulma sa mga lider na may integridad, social responsibility at conviction. Ang pagpapalit liderato ng Senado just in time nang maiakyat ng Articles of Impeachment laban kay VP Sara ay isang serious concern para sa Assumption dahil maaari daw politically engineered ang kudeta para madelay o maimpluwensyahan ng impeachment. However subtle o procedural, ang enabler daw ng pagharang sa hustisya o impunity ay kabawasan ng tiwala ng publiko at dignidad ng mga institusyon na dapat ay nagsisilbi sa mga Pilipino. Nananawagan ng Assumption sa senadora na klaruhin ang kanyang mga aksyon at patunayang hindi anya misplaced ang tiwala sa kanya. Ayon sa konseho, ang Wall of Empowered Women ay nakareserba para lang sa mga kababaihang isinasabuhay ang karakter ng Assumption College. Wala pang tugon sa Legarda dito. Sa University of the Philippines Diliman naman, nagkaisa ang 147 alumni ng magkaribal na political formation sa UPD, ang Samasa o Sandigan ng mga mag-aaral para sa sambayanan at ang nagkaisang tugon para manawagan ng resignation ni newly installed Senate President Alan Peter Cayetano. Ang dahilan, hindi raw ideolohiya o politika, kundi pawang kapalpakan umano sa isa sa pinaka-nakakahiyang episodes ng Senado sa kasaysayan nito. Sa ilalim ni Cayetano, voluntaryo raw kinuha ng Senado ang responsibilidad kay Senator Bato de la Rosa at isinailalim sa protective custody. Pero sa kabila nito, nakatakas pa rin daw ang senador, kaya ang umano'y kapalpakang ito nasa kamay ni SP Cayetano. Hindi lang daw pagkanlong ng Senado sa mga kaalyado nito ang ipinipilit ni Cayetano, tila gina-justify pa raw nito ang unlikely spectacle, imbes na i-acknowledge kung gaano kalala ang nangyari. Paalala ng mga alumni, mas malaki kaysa friendships o coalitions ang responsibilidad dahil sa tuwing nakikita raw ng mga tao na bumabaluktot ang batas para sa iilang makapangyarihan, nagkakaroon daw ng impresyon na hindi naman sa katotohanan o legalidad nakaangkla ang batas, kundi sa koneksyon at alyansa. Kung may natitira pa raw na hiya at responsibilidad sa Senate President, sana raw ay mapagtanto nito ang kanya umanong ginawa at magbitiw sa pwesto. Ayon pa sa Samasa at Tugon, mahalagang ipunto na ang partido ni Cayetano sa UP na maging bahagi siya ng Student Council. Ang Tugon ay nakiisa mismo sa panawagan na bumaba siya sa pwesto. Samantala, ang Integrated Bar of the Philippines nagpaalala ng Senado ay isang institusyon na dapat ay labas sa anumang interes ng kahit sinong paksyon. Nanawagan din ng IBP sa Senado na gawin ang kanilang constitutional duties forthwith, hindi lang sa impeachment ng bise, kundi sa warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa mula sa ICC at ang mismong Senate leadership. Hindi raw tutulugan ng IBP ang mga kaganapan sa Senado. Anila, ang demokrasya namamatay kapag walang nagbabantay. Hindi lang demokrasya, pati ekonomiya ay maaari rin daw maapektuhan ayon sa Philippine Exporters Confederation. Sa isang pahayag, sinabi ng PhilExport na hindi nakakatulong ang political tension ng bansa, lalo na ang mga gulo sa Senado sa competitiveness ng Philippine economy. Dumadagdag daw kasi ang ingay dito sa politika sa external pressures sa investors, kaya nanawagan ng PhilExport na unahin sana ng Pilipinas ang economic agenda nito. Wala pang tugon sa mga punang ito sina SP Cayetano at Senate Pro Tempore Legarda. Diba? Kita niyo, mga kababayan? Tinanggal
ang mukha ni Ligarda doon, mga kababayan, sa empowerment, ano ba yan? Fame of Women of Action, no? Sa kanyang alumnus or alumni. Naku, mga kababayan, bakit? Dahil balimbing, no? Kasi mga kababayan, kaya po nawala na ng respeto ang kanyang mga ka-alumni, pati kay Alan Cayetano, mga kababayan, kasi hindi po naninindigan, no, itong si Alan at saka si Loren Ligarda. Kasi nga daw, mga kababayan, itong si Loren, no, kung saan-saan na daw partido dumidikit basta masalba lang ang kanyang pangalan at ang kanyang posisyon bilang senador. Kung alam daw ni Loren Ligarda, mga kababayan, na itong grupuhin na to o grupo na to ay malakas, dumidikit siya para maka-harbat, no? O para magkaroon ng islat. Tapos pagramdam na naman niya na medyo humihina yung grupo na to, lilipat na naman siya sa ibang partido. Nako, kasi nga balimbing. Nako po, mga kababayan, yan ang sinasabi ko eh. Balimbing kasi. Ayan. Sa sobrang balimbing. Pinatikos ng mga student organization sa University of the Philippines College of Media and Communication at Assumption College ang kanilang alumna na si Senator Loren Legarda. Matapos siyang sumapi sa grupo ng bagong Senate Majority na pinamumunuan ngayon ni Senate President Alan Peter Cayetano. Inalis ang larawan ni Legarda sa Wall of Empowered Women kasunod ng panawagan ng Assumption College Student Council na tanggalin ito. Hindi malinaw kung sino ang nagtanggal ng larawan ni Legarda. Anila hindi sang-ayon sa paniniwala ng paaralan ang naging aksyon ni Legarda, lalo't naghahanda na ang Senadong magsilbing impeachment court sa paglilitis ni Vice President Sara Duterte. Naniniwala sila na ang Senate coup ay politically engineered para maantala o impluwensyahan umano ang pagdinig. Ayon naman sa UP Broadcasting Association, nangangahulugan na ang pabago-bagong pakikipag-alyansa ng mga politiko ay para lang maisalba ang kanilang pansariling interes. Anila, salungat sa mga prinsipyo ng isang taga-UP ang paninindigan ngayon ni Legarda. Hinamon nila ang senadora na pagnilayan ang kanyang naging desisyon at tiyaking maging independent ang Senado. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na makuha ang panig at reaksyon ni Senador Legarda. Diba? Mga kababayan, huwag kasi maging balimbing. Kung ramdam mong malakas, didikit ka. Pag ramdam mong hihina, aalis ka, lilipat ka naman. Kaya nawala ng gana ang school ni Legarda, mga kababayan. No? Tinanggal siya doon sa mukha niyang nakadikit sa pader na bilang isang empowered women, no, makapangyarihan daw na ganun. Ay, Diyos ko, mga kababayan. So, yun lang po mga kababayan, no, yung ating pag-uusapan ngayon, no, sa mga oras na ito, mga kababayan. So, hindi ko po masyadong habaan kasi nga alas 10 na, di ba? So, kita-kits na lang po tayo, mga kababayan, sa mga susunod, no? Like po tayo sa mga susunod po nating topic at saka susunod nating pag-uusapan. So, yun lang, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko po kayo may isa-isa.